bago takipan nito ay kinakailangan malinis to. Oh, dumi-dumi ng ano, evaporator ba to? Ayan. Pag ginuha nyo yan mga kabosing, pag pinisa nyo yan, buto na agad, parang sitaw. Ang bango pa nito mga kabosing pagka ginugulay. Hindi lang dahon ang nakagulay dito mga kabosing. Hello mga kabosing, good morning po sa lahat. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Magandang umaga at so pinilit po natin mag-video dahil ilang araw na naman tayong walang video. Magandang umaga. Sana po ay sa mga oras na ito kung saan mga kayo naroon at pinapanood nyo itong video na to ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung umaga man, tanghali o hapon o gabi nyo napanood to. So mga kabosing, yun nga, pinilit natin mag-video dahil ilang araw na naman tayong mag-video. Kung mapapansin nyo mga kabosing, medyo masipag tayong mag-vlog ngayon. Ewan ko, basta yun ang takbo ng isip ko eh. So, share ko lang mga kabosing ay yung right of way na pinapagawa ko sa Batangas. Siguro alam niyo at napapanood niyo man kinakautol at doon sa mga kapanalig team ay pinagawa ko muna ng retaining wall mga kabosing dahil pinatigil ko nga yung pagbabako dahil bumubuho lang mga kabosing, nagtatagal lang yung gawa, hindi man naayos eh. So ang gumawa po ng retaining wall ko ay si Tatay Roman. Yan, panoorin po nyo sa vlog niya. At si Kuya Ogie po ay mayroon po siyang ginagawa. At the same time, parang si Kuya Ogie po ay katulong sa paggawa ng right of way doon sa Kampanalig. So yan, kaya hindi po siya available. So this coming Saturday baka makauwi pa tayo para mabisita natin yung ginagawang retaining wall doon sa Batangas. So medyo magastos yung daan yun mga kabosing dahil hindi naman siya totally matarik, kaya lang may part na parang nagkaroon ng daan ng drainage kaya lumalim yung part na yun. Ayun nga, kaya kailangan kong ayusin dahil gusto ko rin nga makapasok sa ang aking sasakyan doon sa malapit sa bahay. At siyempre pag may mga bisita tayo, gusto ko rin makadiretso doon sa malapit sa bahay yung mga bisita natin. Yung kung ang mga kapanalig team may bibisita, yung mga motor nila o four wheel ay makapasok mga kabosing. So malaki pang de-develop po sa lugar na yon mga kabosing, tulad ng pagpapagawa nga ng right of way. So yung right of way mga kabosing ay ako ang nagdesisyon sa amin magkakapatid na magkaroon kami ng daan doon pababa dahil hindi po naman akin lahat yung mga lote sa pababa. Andun po yung mga kapatid ko. So sa ngayon ay ako yung nangangailangan, kaya ako na lang muna magpapagawa, pero someday kung gagamitin nila ay siguro dapat mag-share sila doon. So alin nga mga kabosing, hindi po kabambiro yung pagkapagawa ko ng daan na yun dahil yun nga sa bungad. At siguro pag magkakaroon tayo ng pera ay baka unti-unti ay pasamentuhan din natin ng lumalapad ng 3 metro. So yan, at nakita ko na bali 5 silang nagagawa ng mga kabosing, si Tatay Roman at saka yung anak niya si Aris at yung ibang kasama. Tulad ng dati mga kabosing ay tiwa-tiwala lang kahit tayo wala doon. At sinabi ko rin sa kanila na yun, hindi tayo
hindi natin maasikaso yung pagkain, pamerienda nila, kaya yun na lang, katulad na lang ang ginagawa namin ni Kuya Ogie, ang paggagawa nila. Pumayag naman sila. So ngayong araw nito mga kabosing ay samahan nyo ako sa vlog na to kahit papaano. Siguro makabuo tayo ng isang maiksing vlog. At kung mapapansin nyo siguro lalo sa Batangas at napapanood ko yung vlog ni Tatay Roman, ay parang bumabagyo na naman sa Tag-Araw. Sobrang bilis ng hangin mga kabosing sa Batangas. At hindi ko alam, baka nagsasaling para na naman ang mga gamit ko doon. Yun ang problema ko doon sa lugar na yon. Maaliwalas nga, pero pag taghangin, sobrang namang expose sa ano, lawad na lawad, talagang ang hangin is salong-salo. Kaya nung dumaan bagyo, kung hindi siguro matibay-tibay ang bahay, baka bumigay. So ngayong araw na ito mga kabosing ay puntahan tayo sa inuubo na naman tayo mga kabosing diyan sa part ng Imos, at mayroon tayong kukuhaning dokumento ng ating sasakyang nabili. So mga kabosing, sa tagal-tagal kong naghahanap buhay sa pagbabay and sell, gusto ko lang i-share na hindi gamang biro po ang nagbabay and sell, talagang sa palaran din po. Ngayon lang ako naka-experience na talagang malulugi ako mga kabosing, dahil pag hindi po ako nagpalugi ay lalong malalakyan ako ng lugi. Gets nyo ba? May nabili po akong sasakyan na pick up. Yun po ay dahil sa pagtitiwala ko sa mga dating ahente ko, na ang sabi sa akin, dinala dito, binatak dito, tinawin nila na bilhin ko daw, at yun ay minor lang ang problema, susi daw lang, at yun lang daw magiging susi. Kaya binayaran ko ng sa tamang presyo mga kabosing, pero dahil nun ay busy ako, nagtiwala nga ako. After yun nga, makatawag ako ng locksmith na magsususi, dahil nga wala nga doon susi, ay hindi rin pala naman susian ng problema mga kabosing. Totally talagang may problema ang sasakyan. Yan. So sabihin na natin na ang tanga-tanga ko kasi ang tagal ko na natingin ng sasakyan. Ay nadedenggoy pa rin tayo, pero yun ang problema sa akin mga kabosing, pag ako'y nagtiwala sa isang tao, all the way talaga. Kaya buong pag-asa ko ay ayos yung sasakyan. So may papel naman, may konti lang kulang, at may puproduce naman. Ang problema, yung sasakyan po ay talagang malaki ang problema. Yan po ay naipakita ko na rin sa last vlog ko, ang pick up po na Ford Ranger. So samahan nyo ako mga kabosing at tingnan natin yung sasakyan yan, at talagang isa sa nakapagpa-stress sa akin mga kabosing. Hanggang ngayon mga kabosing ay hindi pa siya nagagawa, at habang inaayos yung makina at kung ano-ano na, ay pinagawa ko na rin yung body, pina-retouch ko na rin para at least pag nakikita ko kahit body man lang ay hindi na-stress reliever ako doon sa unit na yun. So ngayon mga kabosing, sobrang bilis na namang hangin at may dalang lamig pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa panahon. Nung nakaraang araw medyo uminit na malisangan na ipaparamdam na niya sa amin, pero bumalik na naman yung ang ganda ng yung garden Inilipat mo? Dapat sa hapon ka naglipat. Sa hapon. Para hindi madaanan nyo yung sobrang init. Ang masama dyan, pag sobrang init, dinidiligan mo, lalong bumibigay. Kaya maganda sa hapon para sa umaga naka-recover na. Hindi naman gaganda yung pechay pag hindi mo binawasan talaga. Pechay ba yung lahat yan? Pechay. Kamag-anak ng pechay.
anak. Yung mustasa yan eh. Kamag-anak. Ay, ano yan? Parang pechay din na pagluluto dyan. Tiyagaan mo yung aga pa. Yung aking yun ano. Isang araw na lang magpupungla pa ako. Pero yung kabila may tanim na. Bukra naman. Dito. Oo. So ayan. Dito yun. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo ang sinasabi kong unit na talagang nakapagpa-stress sa akin mga kabuti. So ayan, nailabas ko na yung isang unit. Pasok ko na sa kabila. Ito yun mga kabuti. Na-align na Mar. So yun mga kabosing, ito yung unit na sinasabi ko. Maganda pa siya, pero nasa kanya ng lahat ng katangian ng problema sa sasakyan. So yan, papipinturahan ko to. Yung sinasabi kong diniliver sa akin, tinaw niya, minor lang ang problema. Siguro saba na rin talaga yung mga ahente para makalusot. So yung pala, ang problema niya ay computer box. Ayan, ito yung dating computer box niya mga kabosig. Ito yung problema niya, computer box ng Ranger. So napalitan na yan. Ang halaga ng computer box na yan, pati pakabit, pati programming ay umaabot mga kabosing ng halos 75,000. Computer box lang at programming. So napaandar naman to mga kabosing. Ang naging problema naman ay hindi naman natakbo mga kabosing. Kayang ba mabuksan yung kabila? Pinto. Yung dati nga lalamunan. Yun yan, napaandar siya. Kaso hindi naman tumatakbo mga kabosing at sira pala yung transmission. Sus Mariose. So ibig sabihin lahat na sira. Yung body lang ang sira, hindi sira. So yan, mapapansin nyo, wala yung transmission. Ibinaba siya. At ang transmission na ito, ayan, yan. So ang problema ay ito at ito mga kabosing, itong torque converter kung tawagin. Ang torque converter ay umaabot ng 55, 50 yan. Pag nakakuha tayo ng 40, sinuwerte na lang daw. So kwentahin na lang yung mga kabosing, ang laking pera na para kung bumili na isang buong second hand na sasakyan. So yan ang naging problema. At ito, ang sabi ko doon sa mga pintor ko ay i-retouch na lang para at least baka mayayari ay maibenta man lang at maging presentable naman. So yun, ito ay change oil na rin. Yan. At inyaalay na yung mga bumper. Iniintay na lang natin mga kaboss yung gagawa. At nasira na rin yung kanyang service. Yan. Naka-prepare na rin. Yan. Kati ah. Maganda pa ang body mga kabosing, kaya nainganyo ako. Yun ang grills niya.
So ang gagamitin natin langis dito ay ang brand ng langis ng Ford. Ayan o, Motocraft. Ito po yung langis ng ginagamit ng Ford. So ang Ford Ranger mga kabosik ay walang pinagkaiba sa mga Mazda BT50. Iisa ho ang pyesa niya mga kabosing, parang Mazda rin. Ayan, sana maayos natin. At kahit ito ay maayos at may benta ko, lugi na rin talaga mga kabosing. Ang laki ng lugi. Aabot sa puhunan. Ayan. This coming April, mga kabosing, i-register na rin to. Inaabot na tayo ng rehistro. Ganda sana ng service, yung taas eh. Parang nakalip siya. Pati yung mga power mirror, power window niya nag-stack up na. Sa katagalan na nakatigil. So yan, at tingnan natin kung maayos pa yan. Sobrang nakaka-stress yung unit niya mga kabos. Laki ng problema ko. Talagang nalusutan din ako ng mga agent. Yan minsan ng iba, kahit kumita lang, kahit alam na sablay yung sasakyan, eh ikaw naman nagtitiwala ka lang, kaya nakuha mo. Kaya talagang pagsalarangan ng pera mga kabosing, ay huwag kang katitiwala talaga kahit mga kaibigan. Ito pa yung isa ang Innova. So ito okay naman to. Maalis ba ito, Mar? Lan? Kaspang na to? Nakita mo yung ano? Reserva ibaba mo, baka maganda yon. Ay, magputol. Ay mga kaboks, kinakailangan bulihin to. Kasi ang liit ng buli pero hindi siya mapalo. Pag nakakabit, kinakailangan ibaba. So gulo mamaya bago takipan nito ay kinakailangan mong malinis to. Dumi-dumi ng evaporator ba to? Ayan. At dapat malinis din tong makina nito. Para at least kung halimbawa umandar ito mga kabosing, kaya lang yung transmission na may problema. Kaya habang naghahanap ng pyesa ay ating lilinisin yan mga kabosing. So yan mga kabosing, at umuwi muna tayo dito sa bahay at meron tayong gagawin mga kabosing. Kung mapapansin nyo, yung last na uwi ko ng Batangas ay ang dumi uli ng labas. Mga dahon ng niyog, mga mga kung ano-anong lumilipad. So kahit panoorin nyo sa vlog ni Tatay Roman, sobrang bilis ng hangin. Kaya yun, umuulit na naman yung bagyo sa Tag-Arang mga kabos. Sobrang bilis ng hangin, kaya talagang nakakairitan tingnan. At mga kabos, may balak ako doon sa bandang itaas noon. Kung mapapansin nyo yung mga vlog ni Kadedit, ay maraming tanim doong halaman na kamantigi. Yun po ay hindi ko tinanong mano-mano. May binihi po tayong kinuha dito na isinabog ko lang doon. So mahilig po tayong magtanim-tanim kahit hindi gulay at ganong halaman. Ayan ay nakuha ko dito sa labas ng aming bahay. Kumuha ako ng binhi ng mga bunga, tapos isinabog ko lang, kaya sumibol siya. Ito pa nga yung iba eh. Ayan,
Yan ang ibang mga buto ng kamantigi. Yan. Dagdagan natin yan. Yan ang kamantigi ay madali naman buhayin lalo kung basa ang lupa. So, sakit ng ano. Dito ko kinuha yan mga kabossing. Kuha ulit tayo ng ibang bunga. Kuha tayo ng ibang bunga mga kabossing. Ayan o. Pag kinuha nyo yan mga kabossing, pag pinisahan nyo yan, buto na agad. Ayan o. Pag pinisahan nyo yan, buto na agad yan. Kuha pa tayo ng ilan dito. Doon sa Batangas marami na rin bunga. Doon na ako kukuha ng binhi. Dito nanggaling yung mga halamang kamantiging yan mga kabossing. Pati nga dito nabombahan lang to pero may sumibol din eh. Ayan o. So yan mga kabossing, may balak sana ako doon sa Batangas, yung bandang yung ginagarahihan doon sa taas. So itong halamang ito ay nabili namin sa silang, hindi na tumanda. So napakamahal yan pag binibili mga kabossing, pagka binibili sa tindahan ng halaman. Kaya ang gagawin natin para hindi na tayo bumili, tatabasin natin at ibababad natin sa tubig para mag-ugat. At yun ang itatanim natin sa Batangas mga kabossing. Katulad na sinabi ko sa inyo, yung mga kamantiging sumipol doon ay ako ang nagsabog doon para kaya dumami ang mga halaman doon. Tabasin natin itong mga kabossing. Ayan. Ito mababat natin sa tubig yan mga kabossing para ugat.
natin sa tubig para makugat. So natap mo sa labas. Baka mangalat pa. Puro lang itak eh. So yan mga kabosing, at tatabasan natin yung yung mga halaman natin dito sa loob ng bahay. Dahil medyo may katandaan na rin to, ay tinabas muna natin. Yan. Mabubuhay pa naman yan mga kabosing. At kinukulisap nga oh. Mamaya ibubumbahan natin ng sa kulisap yan. Medyo may kapurulan lang yung itak ng ginagamit. So itong mga tinabas kong ito mga kabosing ay ibababad natin sa tubig. Ayan oh. Ayan. Para yung ginawa ko sa San Francisco noon mga kabosing. Kung mapapansin nyo yung bahay doon ay paikot ng San Francisco. Yan po ay ibinabat ko lang sa tubig. Tapos pagdating ko doon sa Batangas ay pinagaan ko. Tinusok ko lang. Buhay sila lahat mga kabosing. Ayan. Pagka kaugad yan, diretso yan. Kahit itusok mo lang yan. Ayan, diretso yan. Hindi ko lang alam kung itong halamang ito kaya natin buhayin, pero yung San Francisco pag binabad mo sa tubig tapos nagkaugat, diretso na yun. Itusok mo lang sa lupa kahit na hindi tag-ulan, na diretso kaya natin. So yan mga kabosing, at natabas na natin, medyo nagliwaliwanag dito sa aming bakuran. Nasa sobrang Laguna So yan, nakikita ninyo yung aking punlang kamantigi yung punla, yung mga binhi. Ano yan, para mga yung pag nahawakan mo sumasabog na siya buto na yung natitira. Yan lang yung sinabog ko doon. At
sa Batangas kaya marami sumibol. At ito may mga binhi tayong talong yata yan o kamatis para tanim natin sa ibang yan. So Rap tabasin natin mga kabossing yung isang sangang malunggay yan. Hahaba lang eh. Kukunin natin yung yung bunga at ating ipagugulay kay Mrs. Mahilig tayo dyan sa ganyang gulay sa malunggay. Dahil nung tayo mga bata dyan tayo lumaki sa mga gulay na ganyan. So nga hawakan mo. Tatabasin ko. Sakit na yung sigaw. Hindi makapagsalita ng ayos. Hawakan mo nga, tatabasin ko. Ito yung kabilang ito mga kabossing. Kita ninyo ang San Francisco ko na tinusok ko lang dyan ang lalaguna. Ayan. Ito, tabasin natin to. Hawakan mo nga. Kunin ko yung bunga. Kamakisan lang ito. Ayan. So kaya tumabas ulit. Tabas mo. Ito lang dalawang anong to. Ayan mga bossing. Tinataba. At saka hahaba lang ng hahaba yan eh. Kaya tabasin na natin. Ito mga kabossing ay wala pang tanim. Ayan samantala yung kabila namin ay ang ganda na ang ganda ng garden nila Ayan. Ito lang may bunga. To. Pati yung isa. Pati yung isa. Pati yung isa may bunga eh. Ayan mga kabossing. Ayan. Ayan. Ito mga kabossing gulay, itong ganitong bunga. Tama rin. Ito yung masarap. Parang sitaw ito, mas masarap ito sa sitaw eh. Pag kinakamatisan. Ayan parang sitaw. Ang bango pa nito mga kabossing pagkaan ginugulay. Hindi lang dahon ang nakagugulay dito mga kabossing. Lalaki na ba? Ha? Ilagay mo sa ilabas mo at Tatapon pa? hindi tabasin mo para maitanim ang iba. Hawakan mo to. So yan mga kabossing bunga ng malunggay. Gulayan natin mamaya hapon yan. May kamatis. Sarap yan mga kabossing. So mga kabossing, hindi ako makapag-video ng maayos. Sakit ng singaw ko. Hindi ako makapagsalita ng ayos mga kabossing. Dito na lang natin putulin yung video na to. Sa Friday o Saturday mga kabossing ay uuwi tayo ng Batangas para bisitahin yung pinapagawa natin doon. Kung sa totoo lang yung mga nangyayari doon ay pinapanood ko lang kay Tatay Romat sa vlog para at least makita ko kung anong development na. So yun, tulad ng sinabi ko sa inyo, medyo nahihirapan ako magsalita
pasensya na ko sa vlog na to. May singaw tayo dito oh. Sakit. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana po ay sinamahan nyo ko kahit napakasimple ng vlog na to, ng video na to. At sana muli ay sa next vlog ko ay magsama-sama ulit tayo. Ayan, may gulay na tayo. So until next video na lang mga kabosing. Bye bye.